Kung dati pananakot lamang ang ginagawa ng Chinese Coast Guard o CCG sa mga Pilipinong mangingisda sa mga bahurang nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na inaangkin ng China, ngayon ay direkta na silang binomba ng water cannon, gaya ng mga ginagawa sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. 3 Pilipinong mangingisda ang nasugatan matapos i-water cannon ng mga barko ng CCG ang kanilang mga bangkang pangisda at magsagawa pa ng dangerous maneuver. Napinsala din ang 2 sa mga bangka. Ang isa ay napuno pa ng tubig. Mabuti na lamang at hindi ito lumubog. Naglunsad din ang mga CCG ng mga Rigid Hull Inflatable Boat o RIB para putulin ang mga angkla ng mga bangkang nangingisda. They were subjected to water cannon attack and dangerous blocking maneuver. This was done by China Coast Guard 21559 and 21562. They also highlighted the fact that these China Coast Guard vessels launched their rigid hull inflatable boats with the intention of cutting their anchor lines nung nakatali sila sa loob ng bahura ng Sabina Shoal. And it is important for us to mention that what the Chinese Coast Guard did basically endangered the safety of our Filipino fishermen. Dahil alam ng mga kasama natin sa media, sa board, the Coast Guard vessel, na pangit ang panahon ngayon, and having anchor lines is very important for you to sustain your fishing expedition. Nangyari ito noong Biyernes sa Escoda o Sabina Shoal habang nangingisda sa lugar ang nasa 20 bangkang pangisda. 75 nautical miles lamang ang layo ng bahura mula sa Palawan. Agad namang humingi ng saklolo ang mga mangingisda sa Philippine Coast Guard. Ngunit maging ang mga barko ng PCG ay hinaras din. Kahit madilim, lumapit ang mga Chinese Coast Guard para harangin ang mga barko ng PCG na tutulong sa mga mangingisda. While we were en route to rendezvous para i-meet up ang ating mga Filipino fishing boats to provide them medical assistance, ang atin pong barko sa Philippine Coast Guard ay hindi rin nakaligtas sa dangerous maneuvering ng China Coast Guard 21559, 5204 and 21562. Dahil sa gitna ng kadiliman kagabi, they came as close as 35 yards to block the Philippine Coast Guard in proceeding to the location of the Filipino fishermen. Sabado ng umaga, narating ng mga barko ng PCG ang lugar at agad nilapatan ng paunang lunas ang mga bugbog at galos na natamo ng mga mangingisda. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong tinarget na mismo ng mga Chinese ang mga mangingisda. This is not the first time that they were subjected to water cannon. But again, ito lamang ang unang pagkakataon na directly hit the boats of our Filipino fishing boats. Because before, ang ginagawa lamang ng China's Coast Guard is, kumbaga, tinatakot lang ang ating mga mangingisdang Pilipino for them to be threatened and intimidated to continue their fishing. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Chinese Coast Guard na gumawa sila ng hakbang sa pagkontrol laban sa ilang sasakyang pangdagat ng Pilipinas alinsunod umano sa umiiral na batas at regulasyon ng China. Ang mga barko ng Pilipinas ay sadya umanong pumasok sa katubigan malapit sa Shanbinjiao sa Nansha Kundao ng China sa ilalim ng palusot ng pangingisda. Mariin namang kinundina ng PCG ang panibagong marahas na hakbang na ito ng China na naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipinong mangingisda. Pinakadelikado dito is yung kaligtasan ng ating mangingisda dahil yung bangkang sinasakyan nila, this is just an indigenous wooden boat. So try to imagine, etong mga bangka na gamit nila na pangisdaan ay gawa lamang sa kahoy, and you can just saw from the video the very powerful blast of water na lumabas dito sa water cannon nila. There's a possibility na lumubog ang fishing boat na to. There's also a possibility na yung mga wooden parts ng bangka ay tumalsik sa ating mga mangingisdang Pilipino. Sa kabila ng insidente, ipinagpatuloy ng ating mga kababayan ang kanilang pangingisda matapos silang mabigyan ng diesel, yelo at pagkain ng PCG at BFAR bilang suporta sa kanilang hanapbuhay.
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.